So guys, sa halagang 170,000 pesos, yan po ay labor and materials na. Ito na po ang inabot ng pagpapagawa ng bahay ni ma'am na kung saan ito po ay naka-color roof and steel trusses na. Ayan, at meron na rin po siyang sliding windows. So ito, ating mapagbabasihan sa ating pagpapagawa ng bahay dahil nga ito ibinahagi sa ating owner. Ang pagpapagawa niya ng bahay na ito, lalong-lalo na yung mga detalye ng mga materyales na nagamit dito, lahat-lahat kabuuan. Kaya po ito, pwede nating siyasatin at pag-aralan ito at pagkumparahan if ever na tayo ay magpapagawa din ng ganitong design at ganitong sukat, ay maaaring ganito rin lamang ang ating abutin sa ganitong katayuan na bahay. Kaya ito po, siyasatin at pag-usapan na agad natin yan. So ito po ang ating topic at pag-uusapan, ang matagumpay na pagpapagawa ng bahay ng isang kababayan nating OFW na nagtatrabaho sa bansang Saudi Arabia, na kung saan siya po ay isang kasambahay doon. At ito nga po ay si Ma'am Jinky Cabanig from Barangay Tagumay, Carmen, Davao del Norte. So guys, ito po pag-usapan na natin ang bawat detalye ng pagpapagawa ng structural ng bahay, na kung saan ito po yung mga hollow blocks, simento, bakal at mga buhangin. So ito po ayon sa details ni Ma'am Jinky, na ang sukat po ng kanyang bahay ay 16 feet by 16 feet. Ito po yung pinaka main house at kinonvert po natin ito by the meters at lumalabas na 4.8 meters by 4.8 meters. Ito po ay mayroon dalawang kwarto. And then guys, meron po itong sala at terrace. So ito po ay wala pa po siyang kusina at CR. So ito po makikita po natin, may full video house tour ito na makikita natin yung loob mismo ay talagang maayos na, at sa halagang 170,000 ay sulit na po ang pagkakagawa dito. Kaya ito po, pag-usapan natin kung ilan ang nagamit na mga hollow blocks at semento. So guys, ayon po sa details ni Ma'am Jinky, ang kanya pong nagamit na mga hollow blocks dito, sa ganitong sukat na 16 feet by 16 feet na main house at meron pong division na 2 kwarto, ito po ay number 4 ang kanyang ginamit at nakaubos ng 700 pirasong hollow blocks. And then guys, about naman po sa mga simento, ay umubos po siya dito ng 90 bags na simento. Ayan, sa ganyan pong kalaking bahay at meron na po siyang palitada. And about naman po sa mga bakal ay gumamit po siya dito ng 10mm at 9mm. Sa 10mm po ay gumamit ng 60 piraso at sa 9mm ay 50 piraso, kaya lahat po total ay 110 pirasong mga bakal na 10mm at 9mm ang ginamit dito. And then guys, about naman sa mga buhangin, na kung saan nakapagpa-deliver po dito si ma'am ng 4 na mini dump na elf, na kung saan yan po ipinang-asintada at palitada. At ito naman pong kanyang isang mini dump na elf na mix buhangin at bato ay siyang pinanggamit sa poste at footing. So ayan na po ang kabuuan ng ating materialis dito sa structural ng bahay. So ayan po, nakikita natin buo na po at meron na po siyang bubong. At yan naman po ang ating pag-usapan. So ayon nga sa details ni ma'am, dito po sa bubong, gumamit po siya dito ng color roof, long span, rib type. And then guys, dito naman po sa mga bakal, yung steel trusses, na kung saan ito po ay C-purlins po ang kanyang mga nagamit. At kabuuan lahat-lahat sa estimate ni ma'am, ay gumastos siya dito ng halagang 45,000 pesos. Sa ganyan pong 16 feet by 16 feet na ganyang klase pong style na bubong. So ayan po, makikita po natin mismo yung loob ng bahay nito, na talagang maayos na at maganda na at sulit na po ang 170,000. Na kung saan makikita nga natin yung 2 kwarto. So ito po, pasukin natin at siyasating mabuti. So ayan, ito po yung pinaka-terrace nila, bubong pa lamang pero unti-unti na yan maaayos ni ma'am. So pagpasok natin, ito na po yung sala. Ayan. So sa ngayon, wala pa po siyang kusina at CR. So yung pinaka-main house pa lamang po, ito po yung lumalabas na sala. So pag nakaipon si ma'am, magdudugtong po siya, magsisibi ng kanilang kitchen at CR. So guys, ito naman po yung kanilang first room or yung isang kwarto. Ayan po. So bali ang sukat po nito ay 8 feet by 8 feet. Kasi 16 feet by 16 feet po yan hinati lamang po sa dalawa. So bali yung kanilang sala na mahaba na yon ay 8 feet by 16 feet. So yung dalawang room 8 feet by 8 feet. So ayan, maliwalas na rin at maayos na. So kagandahan dito sa magandang panimula, nabuo na at nakita na ang resulta at forma ng bahay. So yan, kung napapansin nyo guys, yung kanilang pinaka-frame ng pintuan or yung door jamb ay kinantuhan po, sementado.
At kagaya po ng ibang ginagawa ay bakal po, yung mga galvanized, yan na po uso ngayon para hindi po siya talaga aanayin. So ayan, meron na rin po siyang screen door na nakalagay dito. So ayan po, tingnan nyo guys. Ayan, nakasetup na. Talagang paunti-unti nakikita na yung forma ng bahay. At ayon pa nga kay ma'am, yung mga sliding windows na yan, 3,000 po ang bili niya sa bawat isa. Sa buong bahay po na ito ay meron siyang 5 piraso, kaya lahat po ng lahat po ng sliding windows dito sa bahay ay umubo siya ng 15,000 pesos. So ayan guys, oh. Tingnan nyo. O, kung kayo magpapagawa po ng 16 feet by 16 feet na sukat ng bahay at ganitong design din na bubong, ayan, maaaring ganito rin lamang ang maabot yung magastos ay 170,000. At yan nga po ang lugar nito ay sa Barangay Tagumay, Carmen, Davao del Norte. So, depende po sa lugar yan. Pagka dito po sa Metro Manila, naku, malaki po ang magagastos. Depende po talaga sa manggagawa at sa lugar. So, once again, congratulations po, Ma'am Jinky Cabanig, isang magiting na OFW na nagtatrabaho sa bansang Saudi Arabia bilang isang kasambahay na tunay nga namang nagsumikap ng gusto at nag-ipon. At eto na nga, ang dating minimithi at pinapangarap mo lamang na bahay noon, at dahil yung sa iyong pagsusumikap, eto na nga at unti-unti at naisa totoong buhay at naisa sa katuparan mo na ngayon.